Sa panahon ni Coach Darvin Ham sa Los Angeles Lakers nang siya'y tanungin kung ano ang kanyang gagawin para mapigilan itong si Nikola Jokic, ang kanyang kasagutan mga idol ay hindi niya alam. Bagkos ang naging kasagutan ni Coach Darvin Ham ay babantayan niya ito sa bahay ni Nikola Jokic at ito'y kanyang ikikidnap. Samantalang itong si Coach JJ Redick naman ay labis na pinaghandaan ang kanilang match-up laban sa Nuggets mga idol, kung saan hindi raw siya nakatulog ng 2 gabi para mapaghandaan lang itong si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets. Hindi naman nasayang yun mga idol sapagkat kanyang nilockdown nga ho, kanyang shinutdown itong si Jokic despite na nagkaroon ito ng triple-double. Nasiyahan din si Coach JJ Redick sa ginawang performance ni Luka kung saan sinabi pa niyang, "Yan ang Lukang kilala ko. Isang Luka na killer sa mga ganyan." Definitely hindi naman talaga nasayang itong preparasyon ni Coach JJ Redick kung saan kanilang tinalo itong kanilang rivalry sa NBA. 4 na taon pa ang ilalagi ni Paul George sa Sixers sa presyong $212 million. Pero sa ngayon mainit na ang mga usap-usapan na baka posibleng kalahati lang sa 4 na taon ang kanyang ilalagi, kung saan posibleng pag-isipan na ho ng Sixers na siya i-trade sa kanilang laban kontra Brooklyn Nets na napakalinaw na nasa kanila ang pabor para manalo sa labang ito. Ay bigo pa rin sila mga idol pagkatapos na mabigo silang matipensahan itong si Claxton na siyang nagpanalo sa Nets kanina sa kanilang laban. Si Maxey 31 points, si Paul George 15 points at si Embiid 14 points. Nagpaliwanag mismo si Coach Nick Nurse na itong si Joel Embiid ay hindi na raw yung Embiid na ating nakikita sa mga nagdaang taon. Hindi na siya yung prime Embiid, kung saan sa ngayon ay ginagambala pa rin siya sa kanyang latest na injury. Itong si Paul George naman na inaasahan mismo ng Sixers na magkakaroon ng malaking breakout season sa kanila, ngayon din ho ay mayroong iniindang injury at inamin na rin mismo ni Paul George na siya'y nagpapaturok para makalaro lamang. Sa ngayon mga idol, hindi ito magana sa Sixers at posibleng haong i-trade na lang nila itong si Paul George sa susunod na mga taon. Nagpapasalamat naman si Chris Middleton sa ginawa ng Milwaukee Bucks sa pagtitrade sa kanya. Ayon pa mismo kay Chris Middleton, napaka-weird daw na kanyang kinalaban ang kanyang former team na Milwaukee Bucks sa kanilang laban noong nagdaang araw. Inaamin niya naman daw na siya'y nasaktan at kanyang kini-question ang kanyang sarili kung bakit nagawa nga ho ng Milwaukee Bucks iyon sa kanya. Ngunit imbis na maging negatibo, ay inisip na lang mismo mga idol ni Chris Middleton na positibo ito para sa kanya, kung saan siya ay mabibigyan ng bagong simula sa Washington Wizards. At sa kabilang banda, inamin rin naman mismo ni Chris Middleton na marami na siyang pagkakataong sinayang na siyang ibinigay ng Milwaukee Bucks sa kanya. Giit pa niya sa huli, ubos na ang kanyang oras doon. Sa ngayon kahit papano, masaya siya sa kanyang bagong team na Wizards, kung saan mabibigyan rin siya ng pagkakataon na i-mentor ang mga batang players doon. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. Maraming salamat po sa panonood.